Ah, mga guys, ito ngayon, linggo, day off. So, ito po yung gagawin natin. Pala, ah, nanawagan nga pala ako sa sa Subic Station Police, sa Olongapo Police, at saka Sambales Police na sana po. Yung nangyari sa akin doon sa Subic, na nagmuni-muni kami doon, nagmuni-muni ako doon sa sa highway. Ginagawan po ako ng kwento ng barangay na sinit up po ako. Sana po, yung Billy Hernandez na yan ay ipag-monitor nyo po. Dahil naisigurado po ako, marami na pong nabiktima yan. Nanghingi po sa akin ng 50 million. Yun po yung yan. Tapos yung nangyari na yon, hindi po tama yung nanumpa sa prosecutor ang tao na nagawa lang ng kwento. Kasi ako, totoo lang, nagmuni-muni ako. Ayaw kong masira sa pinag-ahintihan ko na siyempre, mahirap yung namuni-muni mo tapos ngayon, na-pick up na tapos ngayon, mali pala. Nangangaroon din ako noon, nasa grid lang ako ng kalsada sa highway. Hindi yung kagaya nung ginagawa ng kwento ng tao na yun, ng Billy Hernandez na yan. Totoo lang, nananawagan po ako sa inyo, Subic Police, Sambales Police Station, at saka Olongapo Police. Imbestigahan niyo po ang tao na yan. Kasi may kinalaman, may alam po siya dun sa problema sa nandugas ng ko na benepisyo. Kasi moro na nanghingi ng 50 mil sa akin yan. Nagsabi pa yan, huwag ko na daw ituloy ang paghahabol ng benepisyo kasi na-aksidente nga po ako. Nagkabalik-balik nga po ang buto ko. So, ako po, nagpapasalamat po ako sa provision sa kanila, Ma'am Mirasol. At sana po, marami po kayong matulungan tao. At concern ko po sa barangay ng ngalang Billy Hernandez. Sana po, yung barangay na po, Subic Police Station, at yung City Police Highway, sana po, pinapakita nyo. Nag-report po sa akin yung monitoring group ng provincial monitoring group doon sa may Sambales. Na yung area na kung saan ako ginagawa-gawa na kwento ng manluloko na yon, na Billy Hernandez na yon, ay may CCTV footage. Sana po kung mayroon man po, ipakita nyo po, munisipyo sa istasyon ng polis at saka sa Subic at sa Olongapo. Malaking bagay po yung CCTV footage na yon para malaman ng lahat kung gaano ka manluloko ang tao na yan. Magandang salamat po. Salamat po sa mga prosecutor po na ako po ay na-assist laban sa tao na manluloko at ginagawa na ko ng kwento. Mautak talaga ang tao na yan. Nung nalaman na reserve army ako, ginagawa niya ako ng kwento kasi may dala ako na dahil doon sa sa sinasabi na may dala-dala ako ng paraksak na yun. Ginagawa niya ako ng kwento ngayon. Sa reserve army kasi, allowed na nga kami magdala ng baril. Siyempre ako, mayroon pa akong pinag-ahintihan noon. Ayoko yung nawamali ako. Kaso lang, andyan na yung tao na yan. May alam siya dun sa mga manuloko na nang alam sa benepisyo ko. Pasabi-sabi pa siya na wag mo na daw habulin yung benepisyo para hindi mangyari sa akin uli yung nangyari. Ikaw, manluloko ako, napanood mo to. Hanggat buhay ka, hindi mo inaamin doon sa prosecutor yung pinanumpaan mo na gawa na kwento. Tingnan mo lang sa'yo. Marami nakakalam sa'yo na opisyal na manluloko ka. Inutusan ka ng mga manluloko. Ginagawan mo ko na kwento para ma-process yung mga panlulokong habla ng mga manluloko na sa benepisyo ko ha. Ikaw, hindi mo dapat ginawa yon, Billy Hernandez. Nanumpa ka sa korte ng gawa-gawa na kwento. Alalahanin mo yung problema mo hanggat hindi mo inamin yan doon sa prosecutor official. May pananagutan ka sa batas. Bawal sa batas na nanumpa ang kasinungalingan sa tao.
May batas tayo na nagsasabi, bago ang tao magkasampa ng kaso ay talagang totoo. Samantalang ikaw, nagawa ka na kwento, yan ang problema mo sa batas. Tandaan mo yan ha, Billy Hernandez ha. Hindi lang isang opisyal nakakaalam sa panlulokong ginawa mo sa akin. Akala mo kung ano ko, may araw ka rin. Yung paggawa-gawa mo na kwento na yan, hanggat hindi mo inamin yan sa Subic Station at saka sa prosecutor, tingnan mo. Gusto namin mangyari, aminin mo ng maayos yung ginawa mo na yon dahil sinira mo yung pangalan ko. Hindi mo sinasabi ang totoo. Nasa highway lang ako noon. Nasa harap ng gilid ng highway na may bahay. Hindi ka dapat nagawa-gawa ng kwento. May minoni-moni kami doon. Ayaw ko na nawamali ako doon sa subject namin. Billy Hernandez, aminin mo yung totoo. Sana bumalik ka sa prosecutor at aminin mo yung paano bawiin mo yun. At isa po sa Subic Station. At nananawagan po ako sa may hawak po ng CCTV footage sa highway na yon, na hindi nyo dapat itinago at hindi nyo dapat ibinigay sa mga manluloko ang footage na yon. Dahil dapat po, nireport nyo din sa police station ang kuha ng CCTV footage na yon. Hindi nyo dapat daw kasi mismo yung provincial monitoring group nagsabi sa akin, matagal nang nakakabit ang CCTV footage dyan. Ang CCTV camera dyan sa highway na yan. Pero bakit nung pumunta ka ng munisipyo ng Subic na yan, ayaw nyong ipakita? Kaya namimihasa yung mga manluluko eh. Yan, yung tao na yan, nagsabi-sabi pa sa akin yan, may alam yan sa mga taong nandugas ng benepisyo sa akin. Pag ko na daw habulin yung benepisyo ko, na hindi na daw maulit ang nangyari sa akin. Sa susunod na ako, tutuluyan na daw ako. Billy Hernandez, aminin mo yung problema mo na yan ha. Pumunta ka ng prosecutor o kaya sa Subic Station. Hanggat hindi mo inaamin yung problema mo na yan, hindi lang isang kernel o isang general nakakalam sa problema mo. Tandaan mo yan, nagawa ka ng kwento ha. Ikaw yung tao na ni mismo yung panunumpa mo ay hindi mo inayos. Sabi ko sa'yo, nakikiusap ako sa'yo noon. Tandaan mo, hindi lang isang opisyal nakakaalam sa panluloko mo.